Nagpadala ng emergency call si Kapitan Cobin sa radyo. Ang Scandis Rose ay isang 40 metrong bakal na bangkang pangisda mula Dutch Harbor, Alaska na itinayo noong 1978 ng Bender Shipbuilding Company sa Mobile, Alabama. May lisensya ang barko na mangisda sa Bering Sea para sa king crab, opilyo o Alaskan snow crab at Pacific cod gamit ang matitibay na bakal na lambat na tinatawag na pots. Tuwing tag-init, nagsisilbi itong support vessel para sa pangingisda ng salmon sa Bering Sea at Gulf of Alaska. Pagmamay-ari ito ng Scandis Rose Fishing Company mula Bremerton, Washington at binili nila ito noong 2008 mula sa dating may-ari. 3 tao ang nagmamay-ari ng kumpanya at si Dan Matson ang tagapamahala ng barko at may pinakamalaking bahagi. Tinatayang 15 milyon ang halaga ng Scandis Rose. Ito ay may 12 survival suit, isang EPIRB or emergency position indicating radio beacon at 2 life raft. Ang EPIRB na ito ay ginawa para kusang lumutang kapag lumubog ang barko. Automatikong nag-a-activate at ang signal ay maaaring matanggap ng mga satellite saan mang panig ng mundo. Ang EPIRB ay nagpapadala ng distress signal na may natatanging identification code na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa barko, lokasyon nito, pangalan, uri ng survival gear, at mga emergency contact sa lupa. Noong Hunyo 2019 natanggap ni Scandis Rose ang Condition and Valuation Survey Report na nagpapatunay na maayos ang kalagayan ng barko matapos ang masusing inspeksyon. Mula Abril hanggang Hunyo 2019 hindi isinama sa Condition at Valuation Survey ang bagong Vessel Stability Report. Ang Stability Report ay ginagamit upang makabuo ng mga tagubilin kung paano mapapanatili ang katatagan ng barko. Ilang bigat ang pwedeng ipamahagi nang hindi naaapektuhan ang katatagan ng barko. Patuloy na ginagamit ni Scandis Rose ang dating Stability Report. Hindi ko alam kailan huling na-update ang ulat na yon. Noong Disyembre 2019, naghanda si Kapitan Gary Cobin Jr. at 6 na tripulante sa Scandis Rose para umalis mula Cannery Row, Kodiak. Nagsisimula ang pot cod fishing season sa Bering Sea noong Enero 1, 2020. Ang Bering Sea tuwing taglamig ay umaabot sa 32 degrees Fahrenheit ang lamig. Ang Scandis Rose ay may 7 tripulante, ang kapitan at 6 na deckhand. Si Kapitan Gary Cobin Jr. ay may-ari ng 30% ng barko at siyang nagdedesisyon kung kailan at saan mangisda. Mayroon siyang 45 taon ng karanasan sa pangingisda at 40 dito ay bilang kapitan ng mga barko sa Gulf of Alaska at Bering Sea. Noong 2000 siyang naging full-time na kapitan ng Scandis Rose, siya at kinikilala ng mga kasamahan bilang mahusay at batikang mangingisda. Ang karanasan ng mga deckhand ay mula 1 taon hanggang 20 taon sa pagtatrabaho sa mga katulad na barko. Ang deckhand ay naghahanda at nagpapatakbo ng gamit pangisda, nag-aayos ng mga pot at tumutulong sa kapitan sa pag-navigate ng barko. Ang isang deckhand, si David Cobin, ay anak ng kapitan. Si Art Ganasius ang inhinyero ng barko. Si Rock Rainey naman ang deck boss. Si Seth Sorin Ganerusao ang kusinero ng barko. Si John Lawler, may 11 taon sa pangingisda, ay sumali sa barko 3 araw bago umalis. Si Dean Gribble, may 20 taon ng karanasan, ay bigla ring sumali. May isa pang deckhand na nagbitiw. Sa tingin ko, nagtrabaho siya dati sa Scandis Rose, pero hindi naman siya talagang sasama sa biyaheng ito. Ang tripulante ay nagtrabaho ng gabi para magkarga at isecure ang 178 crab pots. Iba-iba ang bigat ng mga pot, ngunit ayon sa tagubilin para sa katatagan ng tripulante, bawat pot ay 379 kilo. Ang mga pot ay inayos sa 9 na hanay pahaba at 4 na hanay pahalang. Umaabot ito ng 6 na metro ang taas mula sa deck at sinasakop ang buong pangunahing deck ng barko. 5 ang taas ng bawat hanay, maliban sa harap ng starboard o kanang bahagi ng tulay, conning station, kung saan 4 lang ang patong at nakakadena sa barko para makita ng kapitan ang paligid. Ang conning station ay parang lookout kung saan pwedeng magmaniobra at makita ng kapitan ang direksyon ng barko. Kinabukasan, Disyembre 30, lumipat sila sa fueling dock, nagkarga ng 2,000 at 100 galon ng diesel,
Pinuno ang tangke ng tubig at bumili ng 6,811 kilo ng pain na inilagay sa unahang storage room. Nagsagawa ng safety drill si Kapitan Cobin at ang tripulante. Tinalakay nila ang fire suppression system ng makina at lokasyon ng life raft. Paano gamitin ang IPIRB at magpadala ng Mayday call gamit ang radyo ng barko? Nagkunwaring Mayday call si David Cobin, anak ng kapitan. Ipinakita ni Dean Gribble kung paano isuot ang immersion suit sa loob lang ng 42 segundo. Ang immersion o survival suits ay waterproof na kasuotan na proteksyon laban sa hypothermia sa malamig na tubig. Kung wala ito, inaasahang 30 hanggang 90 minuto lang ang kaligtasan ng tao sa Bering Sea. Gamit ang survival suit, pwedeng tumagal ng 5.5 oras. Kung hindi tumatagas, nakaimbak ang mga suit sa cabinet sa tulay ng barko. Ipinapakita sa crew ang IPIRB pero hindi nila ito sinusubukan para matiyak na gumagana ito. Ang safety drill ay nire-record, pinipirmahan ng lahat ng crew at ipinapadala sa tagapamahala ng barko. Ipinaliwanag ng kapitan ang ulat ng panahon sa ruta para alam ng lahat ang tindi ng panahon. Sabi niya, papasok sila sa mga kondisyon ng pagyeyelo kung saan pwedeng magyelo ang sea spray sa barko at crab pot bago umalis. Tinitingnan niya ang lagay ng panahon sa parehong National Weather Service para sa Marine Forecast at sa Windicom, isang website at app sa mobile na nagbibigay ng ulat ng panahon. Maraming kapitan ng barkong pangisda sa lugar ang gumagamit ng Windicom app dahil gusto nila ang mas detalyadong graphics at impormasyon nito. 5 oras bago sila umalis, naglabas ang National Weather Service ng Marine Forecast na may babala ng malalakas na hangin at matinding nagyayelong spray sa ruta ng barko. Noong 2035 ika-30 ng Disyembre, umalis ang Scandis Rose mula Kodiak sa karaniwang bilis na 10 knots. Dadaan ito sa Koprunov Strait, Timog Kanluran, tatawid sa Shilikov Strait, patungo sa False Pass at sa Bering Sea. Pagkalabas ng pantalan, nag-assign ang kapitan ng mga tripulante para sa pagbabantay, pagmamasid at pagmaneho ng barko. Si Kapitan Cobin ang magmamaneho ng barko sa loob ng 6 na oras at bawat tripulante ay magbabantay ng 1 oras. Sa paulit-ulit na rolyo tuwing 12 oras, mula 0200 hanggang 0800 sa ika-31 ng Disyembre, umiikot ang mga tripulante sa kanilang 1 oras na pagbabantay sa tulay. Sa pagtatapos ng bawat pagbabantay, nagsasagawa ang tripulante ng pagsusuri sa makina upang matiyak na maayos ang lagay ng mga makina at karagdagang kagamitan ng barko. Sa mga unang oras ng paglalakbay, ang mga alon ay nagmumula sa kaliwa o port side at ang hangin ay nagmumula sa kanan o starboard side. Sa loob ng tulay, 2 lang sa mga bintana ang may heater para hindi ito magyelo. Napansin ng nagbabantay na crew na ilang beses nang tinamaan ng alon ang unahan ng barko at nag-iipon ng yelo sa kanang bahagi ng barko at sa mga pot sa unahan. Tinataya niyang mga 1 pulgada na ang kapal ng yelo sa lambat ng mga pot sa unahan sa kanan at sa mga railings sa labas ng barko. Pero hindi pa ito sapat na kapal para kailanganin nilang tanggalin ang yelo. Para matanggal ang yelo, kailangan nilang bumagal, humarap sa hangin, at basagin ang yelo gamit ang maso. Ang Scandis Rose ay patuloy na naglalayag sa isang tuloy-tuloy na timog-kanlurang direksyon na ang makina ay nasa pare-parehong RPM. Ngunit ang bilis nito ay bumababa mula 10 hanggang 6 na tuldok 5 knots. Lalong lumalakas ang hangin at panahon, kaya nagkakaroon ng maraming alon na nagyeyelo. Bago ang 20:00 hanggang 2:00 na duty, kinausap ng kapitan si Dean Gribble, ang naka-duty na tripulante, noong 19:30. Pinag-usapan nila ang lumalalang panahon, dumaraming yelo sa barko at crab pot, at ang pagbuo ng 2 digreng pagkakiling ng barko pakanan. Plano nilang bawasan ang bilis at baguhin ang direksyon ng biyahe para mabawasan ang nagyelong ambon. Tinanong ni Dean kung dapat niyang gisingin ang tripulante at basagin ang yelo sa crab pot, ngunit nagpasya si Cobin na panatilihin ang direksyon at bilis ng barko at huwag silang gisingin. Sa tingin niya, delikado palabasin ang tripulante sa deck at magbasag ng yelo habang may 70 knot na hangin. Pwede rin silang maghintay hanggang makarating ang barko sa ligtas na bahagi ng dagat. Ang Scandis Rose ay mga 11 milya ang layo mula sa mga lugar na maaaring magbigay ng silong laban sa hangin sa paligid ng isla ng Sutwick. Inutusan ni Kapitan Cobin si Art na ilipat ang krudo sa kaliwang tangke ng barko.
para maitama ang pagkakiling sa kanan bago umalis sa tulay. Napansin ni Dean sa bintana na ang mga tambak ng pot at lambat sa kanan ay nabalutan ng 2 pulgadang yelo. Kaya bumigat ang Scandis Rose sa kanan at nagkaroon ng 2 antas ng pagkakiling. Noong 2012, tinawagan ni Kapitan Cobin si Kapitan Dan Matson, ang pangunahing may-ari ng Scandis Rose Fishing Company, at siya rin ang kapitan ng Amatuli na umalis ng mas maaga kaysa sa kanila. Ang Scandis Rose ay mga 8 milya hilagang silangan ng Sotwick Island. Ang Amatuli ay 6 na milya hilagang silangan ng Ulacta Head at 300 at 60 milya timog kanluran ng Scandis Rose. Habang papasok sa Dutch Harbor, nag-uusap ang 2 kapitan tungkol sa lagay ng panahon at kondisyon ng Scandis Rose, pero wala pang tiyak na desisyon. Tinawagan ni Cobin ang isa pang kapitan ng komersyal na bangkang Pacific Sounder. Sinabi niya na matindi ang pagyayelo ng barko at nag-aalala siyang malala na ang pagkakiling nila sa kanan. Sinunod ng crew ang tagubilin sa katatagan ng Scandis Rose sa paglagay ng kargamento, ngunit hindi ito mapagkakatiwalaan. Mga dating alituntunin sa pagkalkula ng epekto ng yelo sa katatagan ng barkong pangisda. Hindi isinasaalang-alang kung paano talaga naiipon ang yelo sa loob at paligid ng mga tumpok ng crab pot. Sabi ni Kapitan Cobin, hindi siya kampante na ligtas ang kanyang tripulante na magbasag ng yelo sa bukas na deck dahil sa masamang panahon. Susubukan niyang humanap ng masisilungan sa hangin. Sa timog kanluran ng Sotwick Island, bandang 45 ng gabi, 25 milya na mula Sotwick ang Scandis Rose. Binawasan ni Kapitan Cobin ang bilis sa 6 na buhol at pinaiikot ang Scandis Rose ng 50 degrees pakanan papunta sa hilagang kanlurang direksyon at tumungo sa masisilungan sa timog na baybayin ng Sotwick. Tinawagan niya muli ang Pacific Sound bilang kapitan at sa takot na boses, sinabi niya na lumala pa ang pagkakakiling ng barko. Sa ilalim ng deck, sina John Lawler at Dean Griddle, ang 2 tripulante sa deck ay nagising ng biglaan nang bigla silang gumulong papunta sa kanang bahagi ng kanilang mga higaan. Biglang tumagilid ng mahigit 20 degrees sa kanan ang Scandis Rose at hindi na bumalik sa tuwid. Naramdaman ni John na may mali, kaya tumalon siya mula sa kama at tumakbo sa bridge. Sumisigaw, "Anong nangyayari?" Sumagot si Kapitan Cobin, "Hindi ko alam. Sa tingin ko, lumulubog tayo." Nagmamadali siyang tumatawag ng Mayday sa telepono, pero walang alarmang tumunog sa bridge. Sumigaw si John kay Dean, ang ka-roommate niya, na lumulubog ang bangka. Nagmadali si Dean papunta sa bridge at kinuha ang mga immersion suit mula sa cabinet. Makalipas ang ilang minuto, 3 pang crew ang nagtipon sa bridge maliban sa inhinyero. Dahil sa malakas na pagkakiling ng Scandis Rose sa starboard, nahirapan silang magsuot ng emergency suit. Nang maisuot ni John ang kalahati ng suit, lumabas siya ng bridge sa port side na pinto. Hirap din si Dean isuot ang immersion suit niya. Ang upuang ginagamit niya para sandalan ay bumigay at nahulog siya sa sahig. Gumapang siya sa pintuan sa kaliwang bahagi ng barko at tinulungan siyang isuot ang suit ni John. Noong 2,155 sa wakas ay nagpadala ng Mayday call si Cobin sa radyo. Naipasa ni Cobin ang lokasyon ng barko bago ito umalog. Napabagsak siya sa sahig at dumulas hanggang sa pader ng tulay sa kanang bahagi. Noong 2,155 natanggap ng Coast Guard sa Kodiak ang tawag na Mayday. Walang natanggap na sagot mula sa Scandis Rose nang sumagot sila. Agad na inabisuhan ng Coast Guard ang Coast Guard District 17 Command Center sa Juneau tungkol sa isang barkong nasa panganib. Ibinigay ang pangalan at lokasyon ng barko. Ipinasa ng District 17 ang datos sa Coast Guard Sector. Noong 2,208 sa Anchorage, inutusan ng Coast Guard Command Center ang Air Station Kodiak na magpalipad ng MH-60 Jayhawk Rescue Helicopter. Matapos ang ilang ulit na pagtatangkang makipag-ugnayan sa radyo ng Scandis Rose na hindi sinasagot, naglabas ang Coast Guard ng broadcast na humihiling sa lahat ng sasakyang dagat sa lugar na maging mapagmatyag at iulat ang anumang makita sa kanila. Tinawagan din nila ang bangkang pangisda na Rough and Ready na nakaangkla 25 milya sa kanluran ng huling posisyon ng Scandis Rose. Dahil sa lagay ng panahon, hindi makakatulong ang Rough and Ready sa labas ng port bridge door, kaya sumisigaw sina John at Dean sa iba na lumabas sa deck. "Bilisan ninyo!" Lalo pang tumagilid ang Scandis Rose papuntang starboard hanggang umabot ito ng mga 45 degrees at nawalan ng kuryente.
Naririnig nila ang sigaw ng tulong ng mga kasamahan habang tinatangkang makalabas. Naghanap sina John at Dean ng lubid para sa mga kasamahang natrap sa tulay, pero nagyelo at tumigas na lahat ng lubid. Nakarating si David Conan, ang anak ng kapitan. Sa pintuan sa kaliwang bahagi ng barko, sinuot ang kanyang emergency suit at huminto para hintayin ang kanyang ama na nahihirapang makarating sa labasan. Pagkatapos, tumagilid ang Scandis Rose at nagsimulang lumubog. Nagpumilit sina John at Dean manatili sa mataas, pero tinangay ng alon mula sa nakataob na barko at nahulog sa nagyayelong tubig. Bumalik si Dean sa barko at nakita niyang nakatayo ng tuwid ang unahan ng barko mula sa tubig. Pagkatapos, nawala ito kasama ang natitirang tripulante. Habang lumulubog ito sa ilalim ng nagyayelong tubig, nagkahiwalay sina John at Dean dahil sa 9 na metrong mga alon at 45 knot na hangin habang lumulubog ang Scandis Rose. Ang life raft sa bubong ng wheelhouse ay automatikong napapalaya kapag lumalim ng 4 na metro. Ang life raft ay nakakabit sa barko gamit ang 30 metrong lubid. Tinatawag itong painter. At kapag inunat ito, ina-activate nito ang compressed carbon dioxide. 2 cylinders ng life raft para automatikong palakihin ito. Ang EPIRB ay naglalabas sa parehong lalim ng mga life raft. Nakikita ni Dean ang ilaw ng isa sa mga life raft mga 15 metro ang layo. Nakalutang siya sa immersion suit, sumabay sa alon papunta sa life raft, umakyat at sumigaw para sa iba. Narinig ni John si Dean kaya lumangoy siya papunta rito. At matapos ang 20 minuto mula nang magkahiwalay, nagkita sila muli. Sa magaspang na tubig, binaha ang life raft. Kahit na may higit 1 metro ng tubig sa loob ng life raft. Lumulutang ito dahil ang tubig ang nagpapanatili nitong matatag sa magaspang na dagat. Si Dean at John ay nakalubog sa nagyayelong tubig, pero pinananatili ng kanilang mga suit ang init ng kanilang katawan, kaya nakakayanan nila ang matinding lamig. Pagkaraan ng 10 minuto, namatay ang ilaw ng balsa. Napansin nila ang ilaw ng isa pang life raft. Tinutokso silang lumangoy papunta roon, pero nakikipaglaban na sila para mabuhay sa basa, malamig at umaalon na life raft. Kaya pagkatapos suriin ang sitwasyon, nagpasya silang huwag nang sumugal. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang emergency survival pack na mahigpit na nakatali sa pintuan ng life raft gamit ang makakapal na guwantes ng immersion suit. Nahihirapan silang buksan ang survival pack tapos narinig nila ang isang helicopter na umiikot sa himpapawid sa itaas. Kaya mabilis silang nagpaputok ng mga flare mula sa survival pack para subukang makuha ang atensyon nito. Pagkatapos nilang magamit lahat ng flare, hindi pa rin nila makita ang anumang sasakyang pang-rescue. Hangin lang pala ang nagbibiro sa kanila sa Air Station Kodiak. Nahadlangan ang rescue operation dahil sa malayong lokasyon at masamang panahon, kaya naantala ang paglipad ng Jayhawk Rescue Helicopter. Kailangan ng dagdag na flight planning at nagdadagdag ng gasolina ang air crew sa helicopter para mapahaba ang saklaw at oras ng paghahanap. Nang bandang 2,330, mahigit 70 minuto, matapos ang emergency call, lumipad ang rescue helicopter mula Air Station Kodiak para simulan ang search and rescue. Makalipas ang ilang minuto, inilipat ng District 17 Command Center ang Coast Guard Cutter Melon mula Dutch Harbor patungo sa huling lokasyon ng Scandis Rose. Tinatayang darating ang Melon. Makalipas ang mahigit 16 na oras. Isang C-130 na eroplano mula sa Airbase Elmanton Richardson sa Anchorage ang ipinadala upang tumulong sa paghahanap at magsilbing communications relay platform. Dahil sa matinding lagay ng panahon, kailangang lumipad ng mga piloto ng Coast Guard helicopter sa ilalim ng ulap na may taas na 71 metro at visibility na mas mababa sa kalahating milya. Malalakas na hangin sa paligid ng mga isla ang nagdudulot ng matinding turbulence at downdrafts, kaya hirap ang mga piloto kontrolin ang helicopter. Pagkalipas ng 2 tuldok, 5 oras na paglipad ng 170 milya, dumating ang MH-60 Jayhawk helicopter sa Mayday coordinates bandang 2:00 ng madaling araw. 6 hanggang 9 na metrong alon, 35-50 knots na hangin, at malakas na ulan at niyebe. Ang EPIRB ng Scandis Rose ay may operating life na 48 oras. Pero hindi nasagap ng Coast Guard ang signal nito dahil walang signal na pwedeng sundan, on. Sinimulan ng rescue helicopter ang paghahanap ng barko, mga survivor o debris field. Nakita nila ang life raft at nagpadala ng rescue swimmer para imbestigahan, pero wala itong laman. 4 na oras matapos sumakay sa life raft, narinig ni John at Dean ang tunog ng makina
at nakita ang ilaw na inakala nilang palo ng barko. Wala nang flare na pwedeng paputukin. Naghukay sila sa gamit ng life raft at nakakita ng flashlight na ginamit pang senya sa barko. Isang piloto ng barko na may night vision goggles ang nakakita sa liwanag ng flashlight habang inaakyat pabalik sa chopper ang mga rescue swimmer bandang 0208. Noong ika-1 ng Enero 2020, natagpuan ng Coast Guard Rescue Helicopter ang 2 tripulante na sakay ng pangalawang life raft. Muling bumaba ang rescue swimmer sa life raft at tinulungan ang 2 tripulante paakyat sa helicopter. Pagkaakyat sa helicopter, sinabi ng 2 survivor sa mga piloto na wala silang nakitang ibang tripulante na nakatakas bago lumubog ang barko. Paubos na ang gasolina kaya itinakda ng rescue helicopter ang ruta pabalik sa base station nila sa Kodiak. Ang C-130 ay nananatili sa lugar upang ipagpatuloy ang pagbibigay ng impormasyon sa dagat. Ipinapasa ng MH-60 Jayhawk ang lokasyon ng mga nakaligtas sa Coast Guard Command Center gamit ang C-130. Gumagawa ang Coast Guard ng search pattern at ipinapasa ang koordinada sa susunod na helicopter, ngunit mali ang impormasyong lokasyon na naipasa. Habang papunta sa Kodiak, pinatay ng piloto ang auxiliary power unit para makatipid sa gasolina, kaya nawala ang init. Nagantay ang mga nakaligtas at crew sa nagyayelong kompartamento habang bumabiyahe. Noong 0300, 24 ang pangalawang MH-60 ay lumipad mula sa Air Station Kodiak para ipagpatuloy ang paghahanap ng iba pang posibleng nakaligtas. Noong 0346 na oras matapos ang Mayday call, ang unang MH-60 na may sakay na 2 nakaligtas ay lumapag sa Air Station Kodiak. Doon, sina Dean at John ay inilipat sa naghihintay na ambulansya at dinala sa lokal na ospital para gamutin sa hypothermia. Noong 0534 dumating ang pangalawang helikoptero sa lugar at sinundan ang search pattern na ginawa mula sa maling koordinato. Ang mga koordinatong ipinasa ay 78 milya sa hilaga ng lokasyon ng Mayday transmission. Noong 0640 umalis ang helikoptero sa lugar at bumalik sa base. Doon lamang napagtanto ng Search and Rescue Command ang pagkakamali. Lahat ng sumunod na paghahanap ay binigyan ng tama at napapanahong search area base sa coordinates mula sa Mayday call at ang na-update na coordinates ng life raft noong ika-1 ng Enero. Patuloy na nagsasagawa ng paghahanap sa lugar ang mga MH-60 helicopter ng Coast Guard. Pinalitan ang unang C-130 na eroplano ng isa pang C-130 mula Anchorage, ang Coast Guard cutter. Dumating si Melon mula Dutch Harbor bandang 1,615 para tumulong sa paghahanap, ngunit umatras ang kanyang kapitan bandang 1,700 at isa bago lumubog ang araw. Dahil sa makapal na yelo sa deck habang naglalakbay, bandang 1,820 oras matapos matanggap ang Mayday call at 16 na oras ng paghahanap sa posibleng nakaligtas, sinuspinde ng Coast Guard ang search and rescue operations. Dinala ang 2 nakaligtas sa Providence Kodiak Island Medical Center, ginamot sa hypothermia at lamig, at pinalabas din sa parehong araw. Hindi na iligtas ang kapitan at 4 pang tripulante. Gumamit ang Coast Guard ng 3 MH-60 helicopter, 2 C-130 eroplano at 1 cutter para maghanap sa 1,400 square miles ng dagat malapit sa Southwick Island. Kumuha ang may-ari ng Scandis Rose ng Marine Salver at Hydrographic Survey Company para hanapin at idokumento ang nasirang barko. Noong ika-9 ng Pebrero 2020 ang motor vessel na Endurance na pagmamay-ari at pinapatakbo ng Paradigm Marine ay umalis sa Kodiak Harbor. Gumamit ang Endurance ng position data na ibinigay ng Alaska Maritime Prevention and Response Network. Tinulungan ng Coast Guard at may-ari ng Scandis Rose na paliitin ang paghahanap. Noong umaga ng ika-10 ng Pebrero, dumating ang Endurance sa huling kilalang posisyon ng Scandis Rose at natagpuan ang isang bakas ng diesel fuel na umaabot ng higit sa 1 milya sa ibabaw ng tubig. Natunto nila ang Scandis Rose gamit ang sonar sa 49 metrong lalim, mga 335 metro mula sa Mayday position. Nakahiga ito sa kanang bahagi nito sa direksyong Silangan Kanluran na ang unahan ay nakaturo sa silangan mula sa kanang bahagi at may makikitang kalat ng mga debris. May habang 29 na metro at lapad na 13 metro sa seafloor ang barko. At ang mga fishing buoy na nakakabit dito ay lumutang hanggang 12 metro sa ilalim ng tubig. Noong Pebrero 11 at 13,
Nagsagawa sila ng remotely operated vehicle video surveys kahit malamig at mahirap ang kondisyon ng tubig. Naitala ng remotely operated vehicle ang pagkasira ng barkong Scandis Rose at mga debris. Natagpuan nila ang isang bakanteng upper bracket sa kaliwang rail sa likod ng pintuan ng tulay. Ilan sa mga panlabas na pintuan ng barko ay mukhang nasira dahil sa banggaan sa ilalim ng dagat. Ang mga kuha ng ilalim, kaliwang bahagi at hulihan ng barko ay nagpakita na buo pa rin ang katawan nito. Ayon sa ulat ng survey, 2 orange na survival suit na tila may laman ng mga labi ng tao ang nakita sa tulay ng barko, ngunit hindi ito nakuha. Wala nang ibang survival suit na nakita. Noong ika-13 ng Pebrero, matapos ang huling pagsisid ng remotely operated vehicle, bumalik ang Endurance sa Kodiak sa lumalalang panahon. Hindi na na-recover ang Scandis Rose, ngunit makalipas ang ilang taon, may ilang boya na inanod sa dalampasigan at naibalik sa pamilya ni Kapitan Coven.